Paano tanggalin ang mga malas na enerhiya sa tahanan? Ang mga energies po sa bahay natin, yan ay naiipon lamang. Depende sa mga sitwasyon na dinaranas ng bawat pamilya o ng bawat isa. Ngayon, may mga pamamaraan para matanggal yan at ito po ang mga po pwede ninyong gawin para hindi yan manatili dyan at yan ang hihigop sa mga good luck energies na dapat meron ang tahanan ninyo at nagdudulot ng swerte sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang bawat tahanan ay mayroon pong iba't ibang uri ng enerhiya. Kaya nga may mga bahay na malas para sa iba, may mga bahay naman na nagdulot ng swerte sa mga umukupa dito. Alin ba ang tahanan mo o ano ang naidulot ng tahanan mo sa iyo? Okay? So, kung kayo po ay nakararanas ng kabigatan ng enerhiya sa paligid ninyo, ito yung enerhiya na kapag nasa tahanan mo, ikaw, hindi ka mapakali or hindi relaxing. Samantalang dapat kapag tayo ay nasa tahanan natin, dapat po magaan ang pakiramdam natin dahil tayo ay nasa tahanan natin. Isa sa mga safe na lugar ay ang ating tahanan. Ngayon, kapag ang pakiramdam mo iba o sa tingin mo ito ay merong mabigat na enerhiya na nagdudulot sa iyo ng ganyang pakiramdam. So, merong pamamaraan para i-cleanse o i-clear ang mga negative energies na dapat ay alam ninyo. Depende sa sitwasyon o sa nangyayari sa inyo sa araw-araw o sa bawat linggo. Okay? So, una-una po yung paggamit ng insenso. Sunod, yung paggamit ng suka at yung sunod po, yung paggamit ng mga herbs. Okay? So, unahin muna natin yung paggamit ng insenso, mga madam, mga sir, kasi meron sa atin, hindi pa rin alam kung paano gagamitin ang insenso na meron sila. Okay? So, marami pong nabibiling incense sticks o anumang uri ng insenso na meron ka, pwedeng yan ang gamitin mo. Unang pamamaraan ng paggamit. Okay? Kung kayo po ay umaakit ng good luck energies, magsindi ka ng insenso sa southeast area, sa lucky area, doon mo sindihan yan. Or kung may altar ka na mayroong mga deities dyan, mga wealth god o kung ano mang meron sa altar mo, dyan ka na magsindi ng insenso kasi holy area na yan eh. So, aakit yan ng good luck energies gamit yung insenso na sinisindihan mo. Dyan mo sindihan. Okay? Sunod, kung nagkaroon ng pagtatalo sa tahanan, ang gawin mo po, magsindi ka ng insenso mula sa loob. Okay? Simulan mo sa kung saan nagsimula yung pagtatalo. Halimbawa, nagtalo sa living room. Doon ka magsindi ng insenso, 3 peraso, pwede rin ang isa. Okay? Pero mas maganda kung 3 peraso kasi po ang 3 peraso ay heaven, earth, at saka human luck o yung mankind na tinatawag. Kaya 3 yan. Okay? Kung saan nagsimula yung pagtatalo, doon sindihan yung insenso. Iikot sa buong tahanan, papunta ka sa labas. Okay? Ngayon kung may garden ka, may malawak ka pa na area sa labas, may gate, iabot mo hanggang doon. Okay? Tapos po, pagka naikot mo na yan, papasok ka sa loob, ilalagay mo sa incense burner hanggang sa maubos yung insenso, mga madam, mga sir. Para po maklear yung negative energies na mula doon sa pagtatalo. Okay? Sunod na pamamaraan, gusto mong makaakit ng good luck energies, gamit yung insenso. Magmumula ka naman sa labas, papasok sa loob. Okay? Ito po ay nangangahulugan ng inaakit mo yung good luck energies mula sa labas, papasok sa loob ng bahay mo at ilalagay mo yan sa lucky area. Okay? Yan yung pamamaraan sa paggamit ng insenso, sa pag-cleanse, at sa pag-akit ng good luck energies. Meron pa pong isa yung paggamit ng suka at yung herbs. Sa paggamit po ng suka, mga madam, mga sir, kukuha kayo ng suka. Kuha ka ng tubig o ilagay mo sa lalagyan. Kung may tabo ka, pwede. Kumuha ka lang ng 1 kutsara ng suka, lagay mo sa 1 tabong tubig at yan ang gagamitin mo pampunas. Ngayon, paano?
ulit gagawin. Halimbawa, nais mo na maalis yung stagnant energies sa tahanan mo, magmumula ka sa likod. Okay? So, hindi po sa labas ng bahay, mga madam, mga sir, ha? Sa likod na banda ng bahay mo. Doon ka magmumula, punasan mo yung sahig. Papunta naman yan sa pintuan mo papalabas. Para pinupush out mo yung stagnant energies papalabas sa bahay mo. Okay? Meron pang isa. Okay? Ito yung isang uri ng pagtatrap ng negative energies kung ayaw ninyo na ipahid sa sahig ninyo yung suka at tubig. Kukuha ka ng tubig, ganun pa rin, pwedeng ilagay sa isang baso, pwede sa isang tabo, isang kutsarang suka, at isang kutsara ng asin, iwanan ng 24 hours sa 4 na sulok ng tahanan. Pagkatapos ng 24 hours, yan ay itatapon sa sink. Para po papalayo yan sa tahanan mo. Kung ano man yung natrap na negative energies dyan, yan ay mailalayo sa tahanan mo. Ang paggamit po ng suka ay isa sa mga pamamaraan para maalis yung mga energies na nanuot na dyan sa area. Kaya gumagamit ng suka. Okay? Marami pong pinagagamitan sa suka, hindi lamang paluto yan mga madam, mga sir. May ibang pamamaraan pa para magamit natin yung suka laban po sa mga malas na enerhiya. Sunod po, ang paggamit naman po ng herbs. Halimbawa, ayaw mo ng suka, ayaw mo ng insenso, herbs. Kailangan po meron kang rosemary, basil, at oregano, anumang uri ng herbs na meron ka na pangontra sa kamalasan, pwede yan. Okay? So kung gusto mo ng mas malakas na pangontra sa negative energies at pangakit ng swerte, dalawa gagamitin mo. Basil at 3 peraso ng kalamansi. Pipigain yung kalamansi sa isang tabong tubig. At dahon ng basil 3 peraso. Ipipiga mo rin doon sa tubig at yun ang ipupunas mo. Okay, sa area. Pwede sa doorknob, pwedeng gamitin siya bilang pang-map sa sahig para maalis po yung mga negative energies na dulot ng kung may hinihinala ka na may taong bumisita sa inyo at sa tingin mo nakapagdala siya ng negative energies, maaring nanggaling siya sa mga burol o kaya may nasalubong siyang libing, pwedeng gamitin yung herbs na yan or ginagamit yan sa palipad hangin. Kung yung negosyo ninyo humihina na, yan ang gamitin mo. Ipahid mo sa harapan ng tindahan mo mismo sa kung saan nakapatong yung mga paninda mo at kung saan yung bumibili sa'yo, saan banda yon, doon sila naglalagay ng pera nila. Kapag bumibili sa'yo, punasan mo lang nun. Okay? Maganda pong gamitin yung herbs na yan para sa mga negative energies na dulot ng tao. So, ibig sabihin, kung may taong galit sa'yo, sinumpa ka, or kung ano man binulong niya sa hangin para malasin ka, pwedeng yan ang gamitin mo. Okay? Kaya mahalaga, meron tayo niyan. Okay? At sunod, kung ayaw mo naman yan, mga madam, mga sir, black obsidian po. Napakahalaga. Black obsidian, may suot ka dapat. Pwede ang tiger's eye. Kung gagamitin bilang pangontra sa kanang kamay natin ilalagay, mga madam, mga sir, pangontra saan? Sa mga malas sa kapaligiran, puprotektahan po niyan. Kung ano man yung meron tayo, puprotektahan yan. So, tiger's eye, black obsidian, sa kanan pwedeng ilagay. Yung black obsidian po, walang picture yun ha, mga madam, mga sir ha. Black obsidian, tiger's eye, pwede ang tourmaline, lahat ng uri po ng stones na may protective energies, pwede natin gamitin yan. At iba pang uri ng protective crystal sa kanan natin isusuot. Napakahalaga po ng paggamit natin ng mga protective crystals, mga madam, mga sir, para po maproteksyonan tayo laban po sa enerhiya na nakapaligid sa atin. Kung sa tingin ninyo may nakapaligid sa inyo na nagdudulot ng kamalasan sa inyo, tiger's eye po at black tourmaline, black obsidian, pwedeng suotin sa kanan yan. Para po proteksyonan yung wealth mo at proteksyonan ka laban sa mga idadagdag pa nilang negative energies laban sa'yo. Okay? So, mahalaga ang pagsusuot nito, mga madam, mga sir, at i-cleanse po. Okay? Kapag ang crystal ninyo hinawakan ng iba, hindi sinasadya, itapat lang sa tubig, sa gripo. Kung walang gripo, tabo. Hugasan ng tabo, pasikatan saglit sa araw. Or kung may selenite ka, ilagay mo sa selenite.
Okay? So, napakahalaga proteksyonan natin yung mga sarili natin, mga madam, mga sir. Gano'n din yung tahanan natin para hindi tayo malasin. Kasi po totoo yung salitang malas. Maraming tao ang nagkakaroon ng iba't ibang kamalasan sa buhay dahil lamang po sa iba't ibang uri ng enerhiya na nakapaligid sa kanila at hindi nila ito nalalaman. Or hindi nila pinapansin dahil hindi naman sila naniniwala sa mga malas na enerhiya, pero makikita mo sa kung ano yung kinalalagyan nila na sila talaga ay minamalas. Okay? So para hindi tayo matulad sa ganon or hindi mangyari yon sa kanino man sa atin, mas maigi na magbantay tayo at maglagay tayo ng pangontra. Wala naman pong masama na proteksyonan yung energies natin sa paligid para hindi tayo malasin. Maraming salamat po sa panonood.